Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik makabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi baka-ayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagal makabayan, akala mga paninira, matotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Friday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check more natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po, si Lerma Sondita. Meron siyang 70 na mga comments. Nandiyan po si Benjamin Maypay. Meron siyang 44 na mga comments. Lynn Gonzalez. Meron siyang 32 na mga comments. Nandiyan po si Divina Dicuaten. Meron siyang 31 na mga comments. And Nancy Flores Santos. Meron siyang 14 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-share ng ating mga videos. At doon po sa ating mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, acknowledge natin ating po mga channel members. Nandyan si Pusong Inami, Maria Los Lagunsad, Cosmo Defender, Barbara Butler, Katita Darl, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. I-greet natin mga kababayan, ating po mga suki, mga early birds, yun ang guna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Marcres Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan rin po si Maria Medasiplon, Nonay Florenhes from Mandawi City of Cebu. Hi to Michael Vinas, Orlando Sara. Nandiyan rin po si Soledad Cabezas, Emmy Mapalad, Euphemia 525. Nandiyan rin po si Elmer Pinaranda, Noel Narcida, Fabron Yula from Kuwait. Hi to Lucrecia Candido, Joseph Rabanes, Aneth Aligre, John Nacario, and hi to Victorino Cirojales. At syempre i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Ayan, so today is December 20 mga kabayan. So 5 days to go na lang po before Christmas. And again, good morning po sa ating lahat. Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. So depende ho yan kung anong time po ninyo na panood ang ating vlog ngayong araw mga kabayan. Ako po si Sir Ivan, nagbabalik from the channel of Jel Review TV at saka ang vlogger na taga Bukid daw mga kabayan. Hey! Bakit Sir Ivan? Kasi sabi po ng mga DDS na mga bashers natin, taga Bukid daw si Sir Ivan. Diba atin yung maggunggong na to? Grabe po, grabe po ito, manliit mga kabayan. Parang ini-underestimate nila yung mga taga Bukid. At least, yung ating yung klima dito sa aming mga kabayan, yung hangin dito, pati po yung mga pagkain na kinakain naman dito, napaka-presko po. At alam nyo ba mga deals na mga blusher, malapit din po sa dagat sa Ivan. Yes, nasa bukid, medyo bukid kasi nga sityo makabayan. Pero ang sityo namin, malapit rin po sa dagat makabayan. So napaka-presko po. At saka, gwapo rin po daw, sabi ng mga ating mga viewers. Gwapo ba si Sir Ivan? Sino sabi? Sabi po ng mga, ng mga viewers natin na na-meet natin doon sa Malacanang makabayan.
And also from the other places. Sabi lang, gwapo daw si Ivan. Gwapo na taga Bukid. Pero yung mga bashes natin po ng mga didis makabayan na kahit ilang galon na ang kanilang luklokin dito, inumin dito, hindi pa rin po magbabago ang kanilang mga mukha. Diba? Lalo na yung mga mahilig po mang-hate makabayan. Lalo na yung mga tao po na mahilig po magpakalat po ng mga fake news at saka napakaitim po yung budhi. Hindi talaga po gagwapo, hindi talaga po gagwapa yung mga tao na yon. Kasi nga sila po ay mapanira at meron silang maitim po na budhi at palagi po silang stress makabayan. Diba? So si Ivan, chill lang tayo dito. Relax lang. At saka siyempre, mangungurot po ng mga DDS ng mga bashers na mahilig po magpakalat po ng mga fake news. Mga DDS na mga bashes, wag kayong ganun, 'di ba? Bangit kasi kapag personality na ng isang tao, na isang vlogger yung titirahin ninyo. Ang pangit niyan 'di ba? Pero kapag kayo ganyan, syempre ibabaliktad ho yan si Ivan. Hindi magbabago ang inyong mga mukha kahit nandiyan kayo sa mga lugar po na mga magaganda at saka maganda po, at saka masarap po yung mga pagkain, pero hindi yan katulad po sa lugar na probinsya, hindi yan katulad po dito sa lugar namin na sitio or bukid. According po sa mga DDS, kasi nga presko dito. Diyan po sa inyo, marami pong sagol. Meron pong isinasama po na siyempre mga konting mga chemicals po yan. O diba, DDS? At saka magbabago lang inyong mukha, gagwapa lang kayo kapag gagayahin ninyo itong si Sara Duterte na retokada at saka katulad po dito kay Kitty Duterte na 95% sa kanyang katawan retokada. Sino sabi si Ivan? DDS rin po. Totoo ba yan si Kitty? Si Kitty kasi sinama natin kasi mapanira makabayan. Di ba? Napag-usapan natin yan doon sa ating Facebook account. Itong si Kitty Duterte, sumakay kasi. Itong retokada na to, sumakay kasi makabayan para po mag-ingay, para po siyempre for clouting makabayan, sumakay sa mga issue na kahit na ang mga naratibo dito, hindi talagang magtutugma sa gusto lang gawin makabayan. Puro lang paninira. Pero siyempre yung mga pro-admin vlogger, yung mga Marcos supporter, yung mga loyalista, palaging handa didipinsahan po ang mga fake news. Kasi as always, ang ginagawa po na ating channel dito, ang ginagawa po ni Sir Ivan, ready. Meron po laging mga ebidensya, saan galing? Sa Google, sa mga posting po ng mga DDS makabayan. So binabaliktad lang ho natin sila. Diba? Malasakit Center, dinadamay pa eh. Anong nangyari sa Malasakit Center sa Ivan? Kasi nga 'di ba yung Malasakit Center makabayan, alam mo natin yan, 'di ba? Post ho yan doon ni Kitty Duterte. Kasi nga ang post sa makabayan, if not mistaken, ito tungkol kasi na hindi daw binigyan ng budget ang PhilHealth. Pati po daw yung Malasakit Center makabayan, hindi daw binigyan ng budget ng ating gobyerno. Kailan pa nabigyan ng budget ng ating gobyerno ang Malasakit Center? Sige nga, Kitty Duterte, kailan pa nabigyan ng budget ng ating gobyerno ang Malasakit Center? At para po maintindihan sa lahat makabayan, ang Malasakit Center, yan kasi po ay one-stop shop. Diba ang kasama natin? Ipapakita ko sa inyo itong picture po na ni Bongo Makabayan. Sa kalarin po natin yan, ito po ay political campaign. Ginagamit ho yan sa pamulitika. Ginagamit ho yan sa kanyang campaign ni Bongo. Ito pong Malasakit Center. Ang ibig sabihin Makabayan ko, kung mapapansin nyo po dyan sa likod, di ba meron po nakalagay DOH. May nakalagay po dyan PhilHealth. May nakalagay dyan PCSO. And also sa DSWD Makabayan. Okay? So may nakalagay dyan. Ang advantage lang po ng Malasakit Center, one-stop shop kasi. Lahat ng mga kliyente, lahat po ng mga membro makabayan or yung mga nandun po ang hospital, so kapag meron po silang hospital bills, hindi na po sila pupunta doon, each of the agency, kundi pupunta na lang po sila dyan sa Malasakit Center Makabayan kasi nandyan na po lahat. Nandyan na po lahat yung PhilHealth. Makatulong po yung PhilHealth. Siyempre, may kaltas po dyan sa ating hospital bills Makabayan. Kasi nga, monthly, nagbabayad tayo po sa PhilHealth. Alam mo natin yan. At saka, na-explain natin yan sa ating previous na vlogs Makabayan. Itong Malasakit Center, programa rin po ito ng DOH Makabayan.
Ang ibig sabihin, yan po redundant po na office. Redundant ho yan. At saka nakatouch po dito yung Malasakit Center sa DSWD at saka sa PCSO makabayan para mamadilhan po ng mga DDS. So ibig sabihin, kapag pupunta dyan yung member makabayan, so like for example, dito po sa bill. So sa bill niya, meron pong kakaltasan dyan ng let's say 7%. 7% po sa kanyang hospital bills makabayan from the PhilHealth. So yan po hindi po makabar lahat po ng PhilHealth makabayan. So ngayon, nandyan na rin po yung DSWD. Kung meron mang maitulong ang DSWD na ilang porsyento makabayan, makakaltas rin po yan. And also, nandyan rin po ang PCSO. Makakatulong rin po yung PCSO, ilang porsyento na makaltas doon sa hospital bills makabayan. Kung napapasunod natin, at saka alam rin po ito ng mga viewers natin na hindi po lahat makabayan. Depende ho yan sa sakit na merong hospital bills na yan po maging zero bills makabayan. Yes, meron pong ganyan, pero hindi po lahat. Hindi lahat makabayan. Yan po depende po sa depende ho yan sa sakit. Depende po kung magkano po kalaki o gaano kalaki po ang kanilang hospital bills makabayan. At saka ang maganda rin po dyan sa Malasakit Center, namimigay rin po ng mga medicine makabayan. Galing po sa DOH. So ang ibig sabihin, hindi po kailangan po ng budget ang Malasakit Center makabayan. Mga DDS makinig, hindi po kailangan. Bakit? Nakaka-generate ho sila ng income galing po dyan sa apat po na ahensya makabayan. Correct ba, wrong? Naka-generate ho sila. Diba sinabi ko na hindi po lahat ng porsyentong i-cover doon po sa hospital bills po ng doon po sa tao makabayan or ng membro or ng contributors. Hindi po lahat. Bakit? Meron na pong porsyento dyan ang Malasakit Center makabayan for their income, siyempre. Kailangan ba ba? Ang tanong, kailangan ba ng pondo ng ating gobyerno ang Malasakit Center? Diba? So dyan pa lang po masasagot ho natin. Pero siyempre yan kasi po ay sinakyan ng mga DDS para meron sila magamit po ng mga paninira dito sa ating gobyerno at para po meron sila magamit ito na paninira po kay PBBM. Sinakyan nila ang PhilHealth plus sinakyan rin po nila yung Malasakit Center makabayan. Ulitin po natin dito, yung Malasakit Center ginagamit lang ho yan sa political campaign ni Bongo. Kasi siya po ay credit grabber makabayan. Di ba? Sakit ba? Masakit ba, DDS? Yang si Bongo, yan po ay credit grabber. And speaking of Bongo makabayan, unahin natin po si Bongo kasi siya po ay nagmamakaaw makabayan. Pero mamaya, pag-usapan rin po natin si Bongo. Pag-usapan rin po natin itong sinisiraan ngayon ng mga DDS, yung inisyatibong ginawa, programa po ng DSWD, yung Walang Gutom Kitchen makabayan, na kung saan, di ba, lately lang po, I think that is 2 days ago yata, 2 days or 3 days ago, nag-launching sila, nandun po itong si First Lady Lisa Marcos makabayan. Yes, yun po ay programa po ng DSWD at yan po inayudahan po, tinulungan ni First Lady Marcos makabayan. At saka siyempre, pag-usapan rin po natin itong si Digong and also marami rin pong nagalit ngayon ng mga DDS dito kay Senator Robin Hood Padilla makabayan. Kung bakit, mamaya pag-usapan natin yan. And also meron rin pong vlogger na taga Davao binuking itong mga Duterte makabayan. Take note mga DDS, taga Davao yan. Legit yan na taga Davao. Siya na mismo dito nag-booking sa mga Duterte makabayan. But before that, pag-uusapan mo natin itong PhilHealth. Kasi nga, di ba, si Bongo makabayan, si Bongo kasi, siya po yung nagmamakaawa. Siya nga pala mamaya ng PhilHealth. Sorry, si Bongo nga muna pala makabayan. Parang excited siya, Ivan eh. Excited ko sa PhilHealth, diba? Pero gusto kasi i-connect ito si Bongo dito sa PhilHealth from Bongo to Digong hanggang PhilHealth makabayan. Kasi meron pong nangyari. So dito kasi sa kay Bongo makabayan ko, ipapakita ko muna sa inyo. Di ba si Bongo, siya po ay nagtanong bakit daw siya idinamay ng taga-Quadco makabayan. Kasi according sa kanya, sabi niya makabayan, bakit daw siya idinamay? Ang nakapagtaka lang sa Quadcom, sabi niya, sila mismo ang nagsabi na huwag idamay ang walang kinalaman, sabi niya makabayan. Pero ngayon, parang lahat ng nabanggit sa mga hearing nila, kahit hearsay lang daw o walang katibayan, idinamay naman nila, sabi daw ni Bongo makabayan. Tas dagdag pa ni Bongo makabayan, sabi niya, hindi naman ako mukhang kriminal. Hindi daw siya mukhang kriminal makabayan.
pero salbahe. Sabi nga nila, mabait naman daw ako, mabait daw siya makakabayan. Kaya taong bayan na lang talaga ang humusga. Di ba? Nakakatawa talaga eh. Hindi daw siya mukhang makabayan, hindi daw siya mukhang kriminal. Mabait daw siya makabayan. Mabait ba siya? Mabait ba si Bongo? Nakakatawa naman. Pero siya po ay biniking po ni Colonel Royina Garma makabayan. Di ba? Natandaan ba natin si Colonel Garma? Na ito pong si Bongo, siya po yung one-stop shop. One-stop shop. Siya po yung daanan, ang routed po na mga merong reward system ng ating gobyerno sa panahon po ni Digong Makabayan. Dito po sa war on drugs at saka sa AJK Makabayan. Kaya nga very eager po yung mga kapulisan natin na sumugi po ng mga kababayan natin, ang iba mga addict doon, iba doon mga tulak doon, pero wala sa natsugi po na drug lords Makabayan. Bakit kaya si Ivan? Kasi protektado nila, 'di ba? Sino ang nasa gilid po kay Digong Makabayan? Si Michael Ma, si Peter Lim. 'Di ba mga Alice drug lords o 'yan? 'Di ba? Alice drug lords yung Makabayan. Kaya nga masasabi natin dito at marami pong nakapagsabi dito, hindi lang po si Ivan, na protektado po ng mga Duterte, protektado po ni Digong, protektado po ni Bongo, ni Senator Bato de la Rosa daw, itong mga drug lords Makabayan. Kasi nga nakikita po natin, kasama po lagi ni Digong sa panahon po ni Digong Makabayan. Diba kung natatandaan natin, merong pong privilege speech, ito pong si Kong Ace Barbers the other day Makabayan, doon po sa Kamara, kasi siya po ay nag-report na para po sa lang final report po ng Quadcom Makabayan tungkol po sa EJ case, tungkol po doon sa Pogo at saka marami pang iba. So inisa niya lahat Makabayan. I am sure na kayo na pong lahat, nakita nyo na po yung privilege speech po ni Kong Ace Barbers Makabayan. Correct, sakto ba si Ivan? Kasi that is 2 days ago Makabayan. And I believe marami na po mga vlogger doon, siyempre mainstream media, kinabar na ho yung Makabayan. Mahaba kasi yung speech po ni Kong Ace Barbers. Pero ang summary ng Makabayan, ito po ang summary doon sa kanyang speech. House Quadcom Committee Chairperson Ace Barbers reads their recommendation to file charges against former President Rodrigo Duterte, Senators Bongo and Bato de la Rosa, among others, for crimes against humanity. Diba? So, nabigyan na po ng recommendation ang Quadcom na pakakasuhan na ito pong si Digong, ito pong si Bato, ito pong si Bongo Makabayan, saka marami pang iba dahil po sa crimes against humanity. So ngayon, sila po lahat po ay nagpanik Makabayan. Lahat po ngayon nagpanik. At para po matabunan ang sinabi po ni Kong Ace Barbers, alam nyo ba, pinagtawanan lang ho yan ni Muka Uson Makabayan. Yes, meron siyang post doon kahapon, pinagtatawanan lang ni Muka Uson itong sinasabi po ni Kong Ace Barbers. Pero kapag ito po ay matuloy Makabayan, mapapatawa pa kayo sila? Tatawa pa kayo sila Makabayan? Diba? Tatawa pa kaya itong mga DDS kapag yan po'y matuloy at saka mapadalhan na po ng sampina ng taga-NBI, ito pong si Digong, ito pong Senator Bato de la Rosa, pati po itong si Bongo Makabayan. Matatawa pa kaya sila? Hindi kaya sila makagulo Makabayan? Hindi kaya sila mag-rant dyan? Saka lahat ng mga ibabato nila puro na po fake news para yun ma-divert ang atensyon po ng taong bayan. Para meron silang isyong pag-uusapan Makabayan at para po ito ma-divert ang issue, matabunan po itong sinasabi po ni Kong Ace Barbers na meron silang recommendation na pakakasuhan na si Digong, si Bato de la Rosa at si Bongo Makabayan. Diba? Yan ang gagawin po ng mga DDS. Antabayanan natin yung Makabayan. Sigurado yan. Gagawa sila sang issue dito. Para yan po ay matabunan po ang issue na yan. Ngayon, pag-uusapan natin itong si Bato de la Rosa. Kasi nga sa ating last ba Makabayan, di ba nabanggit ko doon si Bato, which is supposed to be, pag-uusapan natin si Bato at saka si Bongo. Yun po ay nakalimutan po si Ivan. Sino nakapansin doon? May edad niyata si Ivan eh. Makakalimutin eh. So ngayon, sabi niya Makabayan, dahil po doon sa statement po ni Kong A, sabi niya, wala akong nasalubong. Wala daw siyang nasalubong Makabayan at nakausap na tao na natutuwa sa ginagawa nila sa Kamara ng Makabayan. Wala nang natuwa sa ginagawa daw ng Kamara. Lahat na nakausap ko ay galit na galit, ultimo ordinaryong Pilipino. Galit daw lahat Makabayan. Walang kabutihan ang naibigay ng kanilang 13 hearings or 13 hearings just to demolish the Dutertes.
Nagkamali sila, sabi niya. Iba ang dating sa taong bayan. Ang taong bayan lalong nagagalit at lalong napamahal sa Pangulong Duterte. Yan po ay fake news. Ang mga sumuporta lang doon kay Digong at saka yung mga bulag na magonggong na mga ototo po na yung mga oto-oto po na mga supporter na mga vlogger doon sa kabilang kapwa mga kabayan, yun lang po ang mga sumuporta doon. Bakit? Doon kasi sila po nakabenepisyo mga kabayan. Kahit alam nila na guilty itong si Digong at marami kasi mga ebidensya ibinato sa kanya mga kabayan at malamang sa malamang itong si Digo makukulong talaga. 'Di ba? Suporta pa rin doon. Bakit? Nakakabenepisyo kasi sila mga kabayan, 'di ba? Hindi kasi para po sa lahat ng ginagawa dito, para ang ginagawa dito ng mga ibang vlogger mga kabayan ng kabilang kampo, hindi tumulong po sa bansa natin. Bakit? At saka ano ang dahilan? Sila po talaga po ay pabigat po sa ating bansa mga kabayan. Sila po ay salot ng lipunan. Kahit alam na ho nila na marami dito mga ebidensya against doon sa kanilang mga sinuportahan po na politiko na nagiging bulag pa rin sila, bulag at bingi mga kabayan. Bakit? Nakakabenepisyo kasi sila eh. Diba? Sakto ba DDS? Pinulang yung iba, ginawang oto-oto po yung ibang mga DDS po na mga supporter at yung mga bago lang na oto mga kabayan. Diba? Gonggong talaga eh. Hindi ba tayo masaya sa ginawa pong na mga 13 hearings ng Kamara mga kabayan? Ako na po magtatanong dito, Senator Bato de la Rosa, hindi ba masaya ang taong bayan sa nangyari, sa ginawa po ng mga mabuti natin po na mga congressman doon po sa Quadcom hearing mga kabayan? Wala pang magandang epekto yon. Please comment sa baba, babasahin niya mamaya ni Sir Ivan. Para sa akin, maganda ho yun. Ang 13 hearings na ginawa po ng Quadcom, hindi ho yun waste of time. Hindi rin po yun waste of money. Bakit? Dahil po sa 13 hearing po na binanggit ni Bato, nalaman natin ang pagkatao ng mga Duterte, nalaman natin ang mga kalokohan po ng mga Duterte at ng kanyang mga alipuris mga kabayan. So yun po hindi waste of time, hindi rin po yun waste of money mga kabayan. Magandang epekto yun. Kasi marami pong nagising po sa katotohanan, marami ngayon nagbaklasan po na suporta noon sa mga Duterte, nalaman na ngayon po ng taong bayan kung gaano katarantado itong mga Duterte mga kabayan. Correct I'm wrong, DDS? Diba? Sa katotohanan lang tayo at saka base po tayo sa mga ebidensya. Kahit anong gawin ninyong pagtatakpan ang mga ebidensya hanggang sa mga Duterte, hindi na ho yan mangyayari. Bakit? Sila na ho mismo dito. Sila na ho dito ang mismo ang naglabas po ng ebidensya mga kabayan. Dito kay Duterte, dito po kay Sara Duterte sa kanyang mga pag-asta lately dahil po sa kanyang mga press con mga kabayan na kung saan siya po ay mag-meltdown at siya po ay galit na galit. Meron siyang magawa po na hindi maganda at nalalaman natin po dito ang kanyang pagkatao, ang kanyang karakter na kung saan hindi talaga po pwede at hindi siya qualified na maging isang presidente mga kabayan. Lalo na kapag siya po ay magagalit dito. Diba? Nakita ho natin lahat ng mga press con ni Sara Duterte. So nakita na ho natin doon. Sa lahat po ng mga press con niya, as in mga 7 na yata, 7 or 8 na bang nangyari na press con. So doon pa lang po, napagtanto na ho natin na hindi talaga pwede maging presidente itong si Sara Duterte kasi mapapahamak lang po ang bansa natin. Mapapahamak lang po ang mga Pilipino, ang mamayang Pilipino kasi nga hindi ito maganda, hindi po kayang dalhin po ni Sara mga kabayan. Lulubog po ang bansang Pilipinas. Na yan po ngayon naayos ng ating Pangulong si PBBM. Yan po ay naayos mga kabayan. Unti-unti niyang naayos ngayon. Marami po mga nangyaring kalokohan sa panahon ni Digong. Ngayon, yan po ay pilit na inaayos po ni PBBM. At marami rin po doon mga kabayan naayos talaga ni PBBM. Diba? And also, ipapakita ko muna sa inyo mga kabayan, ito pong post po na isang DDS na kung saan bumaliktad yata. Bumaliktad Sir Ivan? Well, I don't know. Siguro nagpasipsip lang po mga kabayan. Sino Sir Ivan? Siya po si John Avines. Diba? Alam ho natin po kung gaano karabit ito po si John Avines mga kabayan. Kasi nga nakita niya si PBBM na diba doon po sa palasyo ay marami pong mga napuntahan doon ng mga kababayan natin. Marami pong napuntahan doon ng mga pamilya. Kasama po ang kanilang mga anak mga kababayan. At sa yung kanilang mga anak, marami silang natanggap po ng mga gift, marami silang napakain doon sa palasyo mga kababayan, pati po ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga parents, nabigyan din po ng gift ng palasyo.
Yan po'y tulong po ni PBBM, yan po'y tulong po ni First Lady Lisa Marcos. So ang ginawa po ni PBBM, yan po'y ginawa po ni Marcos Senior Makabayan, ni PFEM. So yan po talaga ay signature na ho yan ng mga Marcos na every Christmas, nandyan talaga po yung mga kababayan natin, mga bata dyan po sa palasyo kasi yan po'y inopen po ni PBBM na hindi ho yan nagawa po sa previous admin makabayan. Sino lang po nakakapasok po sa previous admin, Sir Ivan? Paano po ni Digong? Siyempre, ang kanila lang po mga alipores. Ang kanila lang po mga vlogger makabayan. Ang kanila lang po mga vlogger na meron din lang pong chicks daw, according po ni Kap ninyo makabayan. At saka yan po sinabi noon, if I remember correctly, sinabi rin po yan noon ni Hitad Makabayan na ito dang vlogger daw ni Digong nagdadala daw ng mga chicks ibinigay doon sa mga kabinete ni Digong daw Makabayan. According yan ni Hitad no na hindi yan galing talaga sa amin at according rin po yan ni Kap Ninyo Barsaga. Yun lang pong nakapasok ng panahon na yon. Pero yung mga bata, yung mga parents, kababayan natin, hindi po nakakapasok Makabayan kasi takot po itong si Digong. Pero si PBBM, takot ba? Hindi. Pati nga kami, nabigyan kami ng privilege na makapunta doon sa Malacanang Makabayan. Open talaga, open for all po ang Malacanang. At yan po hindi po nagawa sa panahon po ni Digong Makabayan, di ba? So sabi niya, let's be fair, this time PBBM did a good job na Makabayan. The only good job he's done so far, yan lang daw ang good job he's done so far ang ginawa ni PBBM according po ni John Abinis Makabayan. Itong gonggong na to napakabulag talaga eh. Di ba napakabulag talaga eh. Marami pa hong nagawa si PBBM na good job talaga. Aside pa ho doon sa marami siyang naipasok po ng mga investor sa Pilipinas. Aside pa ho doon sa nabigyan niya ng tulong ang mga kababayan natin po ng mga farmers, fisher folks kasi nabigyan ho sila ng kanilang titulo. Libre ho yun, John Ambines. Nabigyan po ng titulo at kababayan po ng mga sasaka. Binayaran din po lahat ang utang ng mga magsasaka, pati po yung mga fisher folks makabayan. Hindi ba yung good job? And also good job rin po sa pabahay ni PBBM. And lastly, sa kanyang latest po na sinabi makabayan, kasi marami eh. May need to mention po na good job po na ginawa po ni PBBM. May need to mention. Pero meron pong latest makabayan. Ano yan, Sir Ivan? Ito, isampal natin to sa mukha ng mga DDS kasi hindi nila ito ibinalita makabayan. And I believe also, hindi rin po ito ibinalita po ng mainstream media. And thank you so much nga pala no, sa ating viewers, ating followers, solid viewer dito na gintag niya ako doon po sa Facebook account makabayan. Ano Sir Ivan? Gintag niya si Sir Ivan doon po sa Facebook account ng Philippines Defense Posture. Kasi meron pa lang dumating po na mga bago na mga helicopter makabayan galing po sa Poland. That is 6 days ago, no? 6 days, that is already 7 days ago makabayan. Kasi 6 days dyan sa Kasi nga, dyan po sa picture na yan, 6 days. So, it's already 7 days ago makabayan. Meron palang dumating na 5 bago na Black Hawk helicopters from Poland. Yan po ay S-70I makabayan. At yan po hindi basta-basta nagamit po sa AFP ho natin. Diba sinabi po lately ni PBBM, I think that is 4 days ago makabayan, na kanyang ambisyon talaga at sa gagawin niya ang lahat sa kanyang makakaya na gagawin niyang modern ang AFP, ang kasundaluhan natin makabayan. So ito na pala. So kaya pala yung time po na sinabi niyo ni PBBM, meron na palang nagsidatingan po ng mga bagong kagamitan po ang AFP makabayan. Before niya sinabi yon. Kasi ganyan kasi si PBBM. Siya po ay sigurista makabayan. Ganon po kasigurista si PBBM. Before niya sasabihin yan, nangyari na ho yan. Diba? Kung sakaling siya po ihahanapan po ng mga DDS, well, boom! Meron na po siya kagad po na ipapakita na ebidensya makabayan. Ganun po ka-smart po si PBBM. Isipin niya po, di ba, nilagay ko dito sa ating flashcard, that is 4 days ago. So, 7 days ago pa pala, meron na pong dumating po na mga bagong kagamitan po ang AFP makabayan. Again, so palapakan naman natin si PBBM.
Diba, John Abenes, kapag kayo po ay manonood mga DDS dito po sa vlog po ni Sir Ivan, marami kayong malalaman. Kapag nandun na po kayo sa vlog po ng ibang kampo na mga gonggong talaga, na mga tarantado yon na pinagtatakpan nila yung mga totoong mga balita, pinagtatakpan nila yung mga programa ng ating gobyerno, mga proyekto, upcoming projects, at saka ngayon po ay nangyayari na pinagtatakpan nila yan. Bakit? Allergy sila dyan. Kasi ayaw nila po na malampasan, ayaw po nila na malamangan yung mga Duterte. Kaya ayaw po nila pong ibabalita, mga kabayan, di ba? Dito po sa ating channel, malalaman nyo lahat ang programa po ng gobyerno, malalaman nyo lahat po ang mga magagandang nagawa po ng ating gobyerno, pati po si PBBM. Okay? So before tayo mag-jump po sa next topic, syempre, good news muna tayo, mga kabayan. For more details, let's watch this. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang inaugurasyon ng bagong Pilipinas OFW Action Center. Layo nitong suklian ang sakripisyo ng mga OFW sa pamamagitan ng mabilis at epektibong proseso. 4 na taong naging OFW si Gabriel sa Saudi. Aminado siya na dati hindi madali ang pag-aasikaso ng mga papeles ng isang individual na paalis ng bansa. Mahirap talaga kasi lalo na yung first time ko po mag-abroad, mahirap talaga kasi kukuha ka ng ang daming kinukuha before na mga requirements. Ang karanasan na yan ng mga OFW ang naistugunan ng pamahalaan. Kaya naman mismong sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Luis Araneta Marcos ang nanguna sa inaugurasyon ng bagong Pilipinas OFW Action Center. Bahagi ito ng bagong gusali ng Department of Migrant Workers sa Makati City. Ayon sa Pangulo, isa lamang ito sa maraming hakbang ng pamahalaan para suklian ang sakripisyo ng mga OFW sa pamamagitan ng mabilis at epesyenteng proseso ng kanilang mga pangangailangan. Ang Action Center ay hindi lamang isang opisina. Isa itong simbolo ng mabilis, maayos, at pinagsama-samang serbisyo para sa ating mga OFW. Layunin nito gawing mas madali ang kanilang proseso mula sa reintegrasyon, legal na tulong, hanggang sa pagsasana at iba pang serbisyong kailangan nila. Magsisilbing daan ang action center na ito para di na mahirapan ang mga OFW dahil kabilang sa mga serbisyo rito ay ang kanilang pangangailangan mula sa pag-alis sa buong panahon ng kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa hanggang sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Handog din dito ang serbisyo ng ibang government agencies gaya ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth, TESDA, Department of Agriculture, DOH, DOLE, DTI at iba pa. Sa ating mga OFW na nagbabalik bansa, sa halip na maabala pa kayo sa mahabang pila at magulong proseso, bubungad na sa inyo ang maayos at mabilis na sistema upang makuha ninyo ang serbisyo, benepisyo at programa ng ating pamahalaan. Gayon din, para sa isang kababayan nating magsisimula ng paglalakbay bilang OFW, matutulungan kayo dito sa bawat hakbang sa inyong pag-apply. Simula sa kontrata, legal na proteksyon, hanggang sa pagsasanay. Tinitiyak natin sa bawat sulok ng mundo, may gobyernong handang tumulong sa inyo. Magagamit din ng mga OFW ang espasyong inilaan para sa kanila bilang pahingahan habang nag-aasikaso ng mga dokumento nang walang binabayaran. Muli namang tiniyak ng Pangulo na tuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para mapabilis ang mga proseso gaya ng paglulunsad ng eGovPH app. Hindi rin anya kinakaligtaan ng pamahalaan ang mga hakbang para makabuo ng mas maraming oportunidad dito sa Pilipinas. Sa ilalim ng ating pamahalaan, initiyak natin na ang bawat Pilipino, lalo na ang ating mga manggagawa sa iba't ibang bansa ay makaramdam ng malasakit at mabilis na serbisyo mula sa ating pamahalaan. Higit pa rito, ito ay isang paalala ng mas maliwanag na kinabukasan na itinataguyod natin para sa bawat Pilipino. Isang bansang hindi kailangan lisanin pa para makahanap ng disenteng trabaho. At para sa mga pumipiling magtrabaho sa ibang bansa, sigurado silang buo ang suporta ng pamahalaan.
Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. katuwang ang DMW ang pagdaraos ng pamaskong handog sa pamilyang Pilipino sa Malacanang para sa pamilya ng mga repatriated OFW mula Lebanon at Israel. Binigyan ng pagkakataon ng mga bagong bayani at kanilang pamilya na makapasok sa loob ng Malacanang para doon gawin ang kasiyahan. Pinarangalan ng ilang OFW na nagbitbit ng pangalan ng bansa sa mundo. Umulan din ng aginaldo para sa mga OFW at pamilya sa tulong ng OWA, PAGCOR at PCSO. Habang ilang OFW din ang nabigyan ng bagong dream house, condominium unit, livelihood assistance mula sa DMW at iba pang regalo. Pagmamalaki ni Pangulong Marcos Jr., natatangi ang pagtingin ng mundo sa mga manggagawang Pilipino pagdating sa taglay nitong talento, sipag at determinasyon sa trabaho. Yan, sa Saudi Arabia, ganun din ang sinasabi sa akin. Sa London, ganun din ang sinasabi sa akin. Sa England, sa Italy. Kahit saan ako pumunta, ganyan ang sinasabi. At ang kasunod, pagka sinasabi, ang galing ng Pilipino, hangang-hanga kami sa mga Pilipino, gustong-gusto namin. Ito na yung kasunod, meron pa ba? Sinasabi, inuubos nyo lahat ng mga manggagawa namin. Pero ganun kasikat. Ganun kaganda ang reputasyon ng Pilipinas. Ganun kaganda ang reputasyon ng Pilipino. Dahil sa inyo, dahil sa inyong galing, dahil yung pagsisikap, dahil iba ang Pilipino, dahil hindi lamang yung trabaho ang ginagawa. Kung hindi talagang may malasakit. Nakatutok ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapatupad ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Attorney Vincent Philip Maronilla, tagapagsalita ng Bureau of Customs, na sa ilalim ng revised law na ito, may iwasan ang pagmamanipula ng mga pangunahing bilihin, gayon ang pag-abuso sa merkado. Sabi pa ni Attorney Maronilla, mahigpit ng kanilang pagbabantay sa mga pantalan at mga bodega na may produktong pang-agrikultura at tinitiyak nilang nagbabayad ang mga ito ng tamang buwis. Ngayong taon, papalo sa mahigit 1 bilyong piso ang agricultural products na nasamsam ng customs, kabilang na ang mackerel, kamakailan, habang mga inabando namang balikbayan boxes, inaksyonan din ng Customs Department, katuwang ang iba pang ahensya. Unang batch po nito, yung deed of donation po ay pinag-aaralan na lang ng ating DMW. Inaasahan po namin na malalagdaan nila to ngayong linggo at siguro po bago po magpasko, hopefully we can start distributing itong first batch of donated balikbayan boxes dun po sa mga recipient nila. Ito po mga balikbayan boxes na to ay naging biktima po ng mga unscrupulous na deconsolidators at consolidators. Kumbaga kinuhanan yung ating mga kababayang OFWs ng pera pero hindi naman po pinroseso pagdating dito sa ating bansa. So ginawan po ng paraan yan ng Bureau of Customs at ng Department of Migrant Workers na ito ay maproseso pa din after sila ma-abandon at katulong po ang DDCAP or Deconsolidators Association of the Philippines at ang DMW. Maaari na po natin ipamigay ito siguro sa mga susunod na araw. So, maibabalik po ba ito or mapupunta po ba itong mga balikbayan na boxes sa intended na recipient or ipapamigay niyo po ito sa ibang mga tao? Hindi po. Ipapamigay po natin to doon mismo sa intended na recipient. Kasi alam naman po natin na kung paano pinagpaguran to ng ating mga bayaning OFWs para lang po may padala sa kanilang pamilya. Okay, so kung nagustuhan ninyo ang ating topics ito mga kabayan sa mga good news, please give a like naman po sa ating video. And also sa mga DDS, please dislike po sa ating video. Hey! Sasabi na po dito ang sabi sa inyo na dislike nyo ang video. Di ba? Para meron kayong pakinabang mga DDS. Dito nga sa ating channel, di ba marami kong malalaman. So, pwede nyo pong mag-dislike. Kung gusto nyo mag-like, kung trip ninyo, well, maganda rin po yan. Okay? And also, kung hindi man kalibasan sa inyo mga kabayan, please i-share ho natin. Malaking tulong ho yan. Okay? So, thank you so much. So, before na mag-jump po sa ating next topic mga kabayan, painit na po tayo ng painit. So, pag isa-taman natin, nandyan po si Maria Fumoto, hi to Jaswan Mimiano, Maki Makugay, nandyan po si BUT, MS Arino, isyatat natin si Chato To, Amelia Jugo, nandyan po si Aurora Narvasa,
Hearts to Lords Asuncion, El Yonares 11, nandiyan rin po si Nancy Flores Santos, Ros Guevara, Evelyn Garcia, Mateo Barnes, nandiyan rin po si Rino Rivera, and hi to Daisy Angeles. Okay. So, makakabahan ko, bakit kay Digong? Bakit si Ivan? So, I believe na narinig niyo rin po yung speech po ni Speaker Martin Romualdez na meron silang plano tungkol po sa PhilHealth Makabayan. Gusto po ng Kamara, gusto po ni Speaker Martin Romualdez na magkakaroon po dito ng investigation, thorough investigation sa nangyari ito sa PhilHealth Makabayan. Maraming nagpapanik kasi by next year, magkakaroon na naman po ng probe Makabayan itong tungkol sa PhilHealth. Bakit mo nabanggit si Digong si Ivan? Kasi alam ho natin na meron pong kalokohang nangyari, kabulastagang nangyari sa PhilHealth sa panahon po ni Digong Makabayan. That is year 2020, if not mistaken, and also year 2021 mga kabayan. At meron pong nangyari sa year na yan na meron daw di umanong na wala na 15 billion pesos na budget dyan po sa PhilHealth mga kabayan. Diba? Yan ba ibinilita po ng mga DDS? Hindi po. Yan po'y pinagtakpan lang mga kabayan. Diba? At yan po'y pag-uusapan po by next year. So very, very excited po si Ivan. Bakit si Ivan? Kasi nga alam mo natin dito, marami na naman pong magagalit to ng mga DDS mga kabayan. Kasi nga masasangkot na naman po dito ang pangalan ni Digong. Diba? At saka i-advise natin po ang taga PhilHealth. I-advise natin po yung mga staff dyan sa PhilHealth, walang magre-resign sa inyo. Diba? Walang magre-resign sa inyo. Haharapin ninyo ang inyong kalokohan, ginagawa ninyo dyan sa loob na inyong ahensya. By next year, mangyayari po ang probe na sinasabi po ni SMR mga kabayan. Diba ngayon, meron ng recommendation yung Quadcom sa pamamagitan po, sa pamumuna po ni Kong Ace Barbers, na recommendation niya na pa-file na po ng case si Digong, si Bongo, at saka itong si Bato, at saka Andares mga kabayan, for crime against humanities. Baka yan po ay madagdagan rin po mga kabayan. Sa anong dahilan si Ivan? Dito na po sa PhilHealth. O diba DDS? Baka yan rin po ay madagdagan ang kaso mga kabayan. Sa ngayon pa lang, sila na po ngayon ay nanira mga kabayan. Nanira daw. Dahil dito sa speech po ni SMR na kung saan ipapakita ko muna sa inyo mga kabayan. For more details, let's watch this. Next year, the House of Representatives will also conduct a thorough and impartial investigation into how PhilHealth's funds are being managed. But this investigation is not about blame. It's about finding solutions. Our goal is clear: to ensure that every peso in PhilHealth's coffers works for the benefit of the members, the hardworking Filipino people who contribute month after month. If this investigation reveals that existing funds are being underutilized or are in excess of what is needed for current operations, we will pursue the following recommendations. 1. Further expand benefits for members until we reach the vision of zero billing in all hospitals. We will also ensure that PhilHealth provides expanded healthcare coverage, including additional medical services, hospitalization support, and better benefits for those in need. Number 2, further reduce premium contributions for workers and employers burdened by rising costs. We will explore reducing premiums while maintaining PhilHealth's capacity to deliver its services. 3, suspend premium payments for 1 year. If funds remain stable and in surplus, we will recommend a 1-year suspension of premium payments for all paying members. This will serve as a form of relief to millions of Filipinos already grappling with inflation and rising prices.
Why are we doing this? Because the Filipino deserve no less. PhilHealth. PhilHealth exists to provide security and comfort in times of medical emergencies. It should not hoard resources at the expense of its members. If we can alleviate the burden of contributions without compromising its sustainability, we will do so. O, di ba? Kaabang-abang magkakabayan by next year yan. So ngayon, mananawagan po tayo sa pangunguna po ni Sir Ivan, #walang resignan PhilHealth. Walang mag-resign ha. Kapag mayroong mag-resign, kukurtin ng gunggong kayo. Kukurtin namin kayo. Harapin nyo ang hearing dyan sa Kamara. Nandyan po sila siyempre yung mga astig kasi makakaban. Nandyan po si Abante, nandyan po sila si Paduano, nandyan po sila si Kong Akop, di ba? Makaastig yan. Alam ko maraming takot sa kanila eh. Ewan ko bakit. Nandyan po si Kong Jenky Luestro at saka marami pang iba. Nandyan kasi magaling po ang Diyan po sa Kamara Makahaban. Magaling talaga honestly. Kasi doon sa Senado, iilan lang kasi sila Kasi sila pong ang mga magagaling doon makahabayan, natatabunan kasi. Kasi maraming pong mga DDS na nandun. Nandun po, maraming magaling doon. Sila po di ba? Sila si Senador Risa Hontiveros. Nandyan po sila. Asa maraming magaling doon makahabayan. Kaya lang po natabunan kasi sa DDS. At marami pong natatakot mga senador sa mga DDS makahabayan. Pero dito po sa grupo ng Kamara, sa grupo po ng mga congressman, walang takot sa DDS makahabayan. Iilan lang po. Sinong takot? Siyempre, yung makalyado lang po nila. At saka 4 lang po ang makahabayan. Ang daming congressman, pero 4 lang po yung takot doon sa mga Duterte. Nakakatawa naman. Diba? So nga makahabayan ko, ipakita ko muna sa inyo kasi nga ang tira nila ngayon makahabayan, ang tira nila ngayon, 'di ba? Meron pong nangyaring konsyerto sa palasyo. So yun, ayan ngayon ang paninirang ginamit ng mga DDS kasi nga 'di ba sinabi po ni PBM na kanyang inadvisean yung mga ahensya ng ating gobyerno na sana daw hindi gagasto ng malaki during Christmas Eve makahabayan. 'Di ba? Sabi ho yan ni PBM. Pero nakita po ng mga DDS bakit daw merong konsyerto sa palasyo, meron daw pasasalamat sa mga followers, pasasalamat po sa mga supporters. For example, 'di ba, nandun kami, mga vloggers, nandun po yung mga loyalista. Bakit daw nagkaganon makahabayan? Sinabi daw ni PBM na hindi daw dapat magasto yung Christmas. Kasi nga tayo po ay nagsusuporta doon po sa mga doon po sa nasalanta po ng bagyo kasi nga 'di ba sunod po yung bagyo makahabayan. So malaki talaga pong iginasta o ginamit na budget ng ating gobyerno, pondo ng gobyerno, doon po itinulong sa mga nasalanta po ng bagyo makahabayan. Kaya nasabi ho yun ni PBM. Pero dito kasi sa konsyerto ng Palasyo Makahabayan, hindi naman po malaki ang budget dyan. Bakit si Ivan? Kasi nga meron pong nag-support dyan na mga private companies makahabayan. Meron pong nag-supporta dyan yung sa mga industry company. Kasi nga 'di ba konsyerto ng Palasyo, yun po ay para po sa mga artista. Kung kaya 'di ba nakita ho natin yung nandun po sila si Vice Ganda, nandun po si Kiko Pangilinan, nandun po si Sharon Cuneta at marami pang iba po na mga artista makahabayan. Prenomote kasi ng Malacanang, prenomote kasi ni PBM at saka ni Efelisa Makahabayan yung ating movie industry, Filipino movie industry. Gin-promote ho yan. At malaking tulong ho yan Makahabayan. Hindi lang po sa ating bansa, sa Pilipinas, kasi nga siyempre alam mo natin na kilalang-kilala po yung mga artista dyan dito sa Pilipinas. How about doon sa ibang lugar Makahabayan? Kaya yan po ang purpose ng Malacanang. So malaking tulong ho yan. Yung nangyaring event doon sa konsyerto ng Palasyo, merong part doon ang private companies Makahabayan, makilala po ni Efelisa. Isa sila doon sa mga nag-fund sa konsyerto ng Palasyo Makahabayan. Ba kasi hindi alam po ng mga DDS. Mautak po si PBM, mautak po si Efelisa at alam nila kung kailan na po gagamitin yung pondo ng gobyerno Makahabayan. Maraming tumulong ho sa mga programa, maraming pong tumulong ng mga private companies sa mga inisyatibong ginagawa po ni Efelisa. Marami kasi marami siyang mga kakilala Makahabayan, di ba? So ipapakita ko sa inyo kung paano ba natin ma-determine, kung paano ba natin malalaman kung ikaw ay isa pong toxic basher DDS Makahabayan. For more details, let's watch this. Isa ka bang toxic DDS supporter? Paano mo malalaman kung isa ka nga sa kanila? Tapusin mo ang video para malaman mo kung
Malaking issue para sa mga toxic DDS supporters ang naganap na konsyerto sa palasyo kamakailan, kung saan ang mga bisita nga naman, mga dating kritiko ng Pangulo, mga anti-Marcos. In short, mga dilawan. Pero bakit nga ba ito big deal para sa mga toxic DDS supporters? Sabi nga ng Pangulo, bukas kahit kanino ang palasyo. Ano naman nga ang masama kung nandoon si Kiko, si Shawi at si Vice? Di ba si Robin, andoon din naman? So mga DDS, magagalit na din kayo kay Robin. So hindi nyo na din siya iboboto sa Senado? Ganito kasi yan mga kababayan. Ginawa ang konsyerto para suportahan ang pelikulang Pilipino. Hindi gaya ng panawagan ng mga DDS na ibagsak ang gobyerno. Galit na galit ang mga DDS sa panawagan ng Pangulo sa pagkakaisa. Tanong ko lang sa mga DDS, ayaw nyo ba ng kapayapaan? Pinaglihib ba kayo sa bangayan? O baka naman sobrang bitter nyo lang? Dahil hindi kayo dinamayan ng mga sinasabi nyong pinlawan at dilawan. Kasi mas pinili nila yung Pangulo na nananawagan ng kapayapaan at pagkakaisa. Sabi ng mga DDS, mahal daw nila ang ating bayan. Pero mas pinipili nila ang makipagbangayan kesa kapayapaan. Kung totoong nagmamahal kayo sa ating bayan, kapayapaan at pagkakaisa ang inyong ipapanawagan. Kalimutan nyo na yung politika. Subukan nyo makiisa. Kaya kung ikaw ay isang tao na ayaw ng kapayapaan at pagkakaisa at mahilig sa kwentong chichirya, malamang toxic DDS supporter ka. Buti pa yung mga pingklawan makabayan, na-appreciate nila yung ginagawa ng ating gobyerno. Na-appreciate nila yung ginagawa po ni PBM at si Felisa. Kaya nga supportado nila makabayan kasi nga nakikita po ng mga pingklawan na malaking tulong talaga sa ating makababayan. Yan may artista or hindi, yan po ay negosyante or hindi. Malaking tulong talaga sa mga Pilipino ang ginagawa po ng ating gobyerno. At yan po ay pamumuno po ni PBM sa leadership po ni PBM makabayan, di ba? Yan po ay nakita ng mga pingklawan. Pero bakit hindi yan nakikita po ng mga DDS makabayan? Diba? There's something wrong talaga sa mga DDS eh. Siguro meron silang mental issue makabayan. Magunggong talaga eh. Merong mental issue na dapat na talaga pong ipasok doon sa Mandaluyong makabayan. Okay, so pag-usapan mo natin po itong mga Duterte. Ano yan sa Ivan? Because I found out something na ito palang, marami palang mga ebidensya. Marami kasi mga informations na yan po'y pinagtatakpan ng ilan po or lahat po ng mga DD supporter tungkol dito sa mga Duterte makabayan. Ano Sir Ivan? Kasi meron pong vlogger doon sa taga Davao makabayan na binuking niya itong mga Duterte. Sabi dito sa balita ng Pilipinas, liquor ban sa Davao City. Exempted mga Duterte. Kasi nga once daw na mag-post sila ng liquor ban yung taga Davao makabayan, yung mga Duterte, pero he found out na exempted pala ang mga Duterte sa liquor ban. Kasi according po dito sa balita, ito ang inihayag ni Philip T. Hernandez o mas kilala bilang Davao Konyo tungkol sa liquor ban sa Davao City. Ipinahiwatig nito na hindi umano nasusunod ng maayos ang nasabing ban dahil hindi ito saklaw ang mga Duterte makabayan. Diba? Tingnan nyo yung sabi niya, yung liquor ban sa Davao na highly praised is actually adjustable depende kung may Duterte na umiinom pa. O, diba? Sino kaya makabayan? Si Kitty ba yan? Si Kitty ba yun? Diba lagi silang nakikita po sa mga bar makabayan? Nagtatanong lang po, DDS. Baka siguro si Kitty nakita niya na kahit mayroon pong liquor ban sa Davao City, pero siyempre siguro umiinom pa itong si Kitty makabayan, well, hinayaan na po kasi nga Duterte. Takot sila makabayan. At yan po the same sa nangyari na pinakalat po ng taga Davao na mga DDS, pinakalat po ng mga taga Davao, mga Duterte, na safest place daw ang Davao City makabayan. According to whom, Sir Ivan? According po sa logbook na minamanipula po ng mga Duterte makabayan.
Logbook, Sir Ivan, di ba sinabi po ni General Torre na minanipula po yung logbook para masasabi po ng mga gumagawa po ng survey na galing po sa PNP mga kabayan na wala po nagsusumbong. Wala po nagsusumbong na mga tungkol sa kriminalidad or tungkol sa mga nangyayari dyan na makalokohan dyan sa Davao City kasi wala doon doon po sa logbook mga kabayan. Di ba kapag tayo po ang magsusumbong dyan po sa PNP na merong nangyari, merong harassment na ginagawa sa iyo or ka ba ay ninakawan, ikaw ba ay meron bang sinugi doon, wala doon sa sa logbook mga kabayan kundi iilan lang po. Kaya sila po ay nabansagan na second safest place daw ang Davao City. Pero yun po ay cheating mga kabayan. Yun po ay cheating. Kasi nga, ulitin na po natin dito, minanipula kasi ang logbook. O diba? So, ito na po yung nangyari. Tungkol po dito sa po sa nangyari ito sa liquor van na extended pala yung mga Duterte. Diba? Tingnan nyo, vlogger po ng taga Davao nagsabi mga kabayan, kalokohan talaga eh. At saka speaking of Duterte Alipores, ito pong si Bato de la Rosa mga kabayan, kahapon, the other day nga pala, siya po ay umiyak. Bakit? Tungkol po dito sa nangyayari mga kabayan. At ito po ay tungkol related doon sa sinabi po ni Kong Ace Barbers na nagbigay na po siya ng recommendation sa Kamara na pakakasuhan na si Digong, si Bato de la Rosa at itong si Bongo for crime against humanities. So nga sabi niya mga kabayan, sabi niya, expected ko na yan. Yun talaga ang kanilang pakay. Ang i-demolish daw ang mga Duterte mga kabayan at kanyang mga kalyado. Harapin natin yan kapag na-file na ng DOJ ang kaso na yan. Yan ang gusto talaga nilang mangyari. Pabigatin nila ng husto para ma-demolish tayo. Lalong-lalo na sa eleksyon na. Kapag kami ni Senator Bongo ay hindi manalo next year, wala nang haharang sa impeachment ni BP Sara Duterte. Kaya nga siya umiyak mga kabayan kasi nga siya po ay makakasuhan. At kapag daw hindi sila mananalo by next year, wala na daw haharang sa impeachment case ni Sara Duterte. Bongo, ako na po ang manawagan dito na huwag kang iboto. At wag ring iboto si Bongo at ito po mga nakalista dito na senatorial candidates na suportado po ng mga pro-China mga kabayan at suportado po ng mga pro-Kibuloy. Yang lista na yan, wag niyong iboto lahat yung mga kabayan. Ako na manawagan dito. Diba? Kasi nga siya ay namakaawa dito eh. Alam ko kinuha niya yung simpatya ng taong bayan. Alam ko kinukuha niya dito yung simpatya, yung suporta ng mga taong mauto pa nila. Yung mauto pa ng mga ni Digong, mauto pa ni Bongo at saka ni Bato de la Rosa. Sa pag-iiyak ngayon ni Bato de la Rosa, gusto niyang kunin ang simpatya ng taong bayan. Ako na po manawagan, huwag niyong iboto ang mga tao na yan. Kasi yan po yung mga gunggong makabayan. At hindi rin po sila nakatulong po sa bansa natin. Correct if I'm wrong, DDS. Diba? So before na mag-jump po sa next topic mga kabayan, i-shout out natin. Shoutout daw sa mga taga-barangay Aslom, Alang-Alang, Leyte, kay Papa Rox TV mga kabayan. Hi to Josephine Gallego, nandiyan rin po si Elizabeth Habil Yonar. Hi to Teresita Kabuhat from Los Baños, Laguna. Isa-shoutout natin si Nati Lapitan Van Belgium from Belgium. Hi to Sportsinobi from South Korea. Nandiyan rin po si Alicia Lee. Hi to Saturnina Talukod, Apple Nash, Nonski Pasamonte, Bewley Benaventura, and Elsa Sabuco Hieronymo Singgian. Okay, so mga kababayan ko, dito na po tayo sa katatataduhan po ng mga DDS na mga vlogger na kung saan napakababa talaga ng IQ at hindi rin po nila naintindihan po ang programa ng DSWD at saka inisyatibo po ito ni FLE sa makabayan, hindi nila naintindihan. Ito po tungkol po sa Walang Gutom Kitchen na kung saan ito po ay gin-open that is 2 days ago makabayan. So dahil po nakita nila nandun po si FLISA, syempre galit na galit sila. Kahit alam nila na maganda po yung programa niyan, sinisiraan lang makabayan. Pero ang nakakatawa dito natin makikita ang kapasidad po ng utak ng DDS vlogger makabayan. Dito natin mapagtanto kung gaano kababa ang IQ ng maggunggong nito. At saka makikita rin po natin dito ang kanilang kapasidad sa research capability makabayan. Ano yan, Sir Ivan? Ipakita ko muna sa inyo ang ito pong
Ito pong programa po ng DSWD at saka para po maintindihan natin mga kabayan. For more details, let's watch this. Hindi ito restaurant, hindi rin fast food, pero ang foods parehong restaurant quality. Kumusta ang kain? Masarap ba? Okay lang po, masarap. Ayos lang. Ito ang bagong bukas na walang gutom kitchen na mismong si First Lady Liza Marcos at DSWD Secretary Rex Gatchalian ang nagbukas ngayong araw. Prioridad ng Pangulo natin, Ferdinand R. Marcos Jr., bukasan ng kagutuman. So kung matatandaan nyo, yung program natin called Walang Gutom, yun yung food stamps na umaandar na, wherein we give supplemental food credits. Ang programa, tutulungan ang isang lumang batas na hindi pa napapatupad. Ito ang Republic Act No. 9803 o mas kilala sa tawag na Food Donation Act of 2009. Ang maiipong donasyong food surplus o sobra-sobrang pagkain mula sa mga pribadong kumpanya ipoproseso ng DSWD sa Food Hub. 700,000 food poor ang maaaring matulungan itong programang ito ng gobyerno, kauna-unahang food bank na pagtutulungan ng gobyerno at maging ng pribadong sektor. Dalawang problema ang masusolusyonan sa programang ito, ang kagutuman at food wastage. Kesa itapon lang yung pagkain, maraming nagugutom, ibagsak nila dito, kami naman ang magsisigurado na yung mga nagugutom nating kababayan makakakuha ng pagkain araw-araw. Pero dadaan sa mga food experts ang irarasyong sobrang pagkain para masiguro na ligtas itong kainin. Masarap ba yung kinakain mo? Apo. Talaga? Kailan ka huling kumain ng ganyan? Maganda po dito eh. Nasa 80 tao nakakain ngayong araw pero pakay ng proyekto, makakain araw-araw ang mga itinuturing na food poor tulad ng mga street children, mga kababayan nating nakatira sa lansangan at kahit na sinong nagugutom. Basta nagugutom ka, pwede ka pumunta dito. Ang Walang Gutom Kitchen ay matatagpuan sa Nasdaqi Building sa FB Harrison, Pasay na dating isang POGO facility na nasa pangangalaga na ngayon ng DSWD. Okay, so di ba maganda po yung programa mga kabayan? At yan pong office na yan, ayan pong location na yan po ay office noon ng POGO. So ginamit po nila yung POGO office mga kabayan. Hindi lang giniba, kundi kinonvert nila ng programa po ng ating gobyerno. Di ba? Maganda ang programa po na isip po ng DSWD at sa tulong rin po ni Efelisa mga kabayan. Ulitin na po natin. So yan pong programa na yan po ay yan po sa tulong po ng isang batas na yun yung Food Donation Act mga kabayan 2009. So yan po sa panahon pa po. Sa panahon pa ho yan ni GMA mga kabayan. Pero yung batas na yan, hindi kasi ginamit, binaliwala lang po mga kabayan. So ngayon, dahil po meron palang batas na ganyan mga kabayan, so babasahin na po natin para meron tayong idea at saka para hindi ito matulad po sa mga DDS na nakita na po nila, banat kagad mga kabayan. Hindi tayo ganon. Dapat marami itong alam mga kabayan tungkol po sa programa po ng ating gobyerno. So, the Food Donation Act of 2009, also known as Republic Act No. 9803, is a law in the Philippines that encourages the donation of food for charitable purposes. Ang purpose, to reduce food waste and poverty by encouraging the donation of food that meets quality standards. DDS, klaro na yan ha? Food that meets quality standards. Definition, apparently, wholesome food is a food that meets quality and labeling standards but may not be marketable. Klaro yan. Klaro yan, DDS. But may not be marketable. Donate means to give food to another person for distribution, even if a small fee is charged. Ang ibig sabihin niya mga kabayan, Either yung mga ipamibigay or yung i-donate po ng mga food chain, ng mga restaurants doon po sa office po ng Walang Gutom Kitchen, either yan ba ay bibilhin or yan ba ay pababayaran po ng gobyerno, pababayaran po ng food chain or ng restaurant, well, babayaran ho yan ng ating gobyerno. Kapag yan po ay donation, saka hindi po babayaran po ng private company, well, yan po ay siyempre magandang balita yan kasi hindi na po gagasta ang gobyerno ng makabayan. So, patuloy tayo. Sabi dito, coordinating agencies. So, nandyan po yung DSWD, nandyan po yung Philippine National Red Cross or PRC, at sila po yung main coordinating agencies for the implementation of the law. So, kailangan rin po makabayan dyan po sa Walang Gutom Kitchen, doon po sa nakita natin po sa pinakakainan po ng mga tao, yung makabayan, yung siyempre yung poor or ano bang term tawag natin sa kanila. Kasi ayaw kong tawagin na poor makabayan eh. Yung tao na lang na hindi po kayang makabili ng pagkain na sakto makabayan. Ganun lang siguro kasi kapag poor, parang hindi maganda pakinggan eh.
At saka siya nga pala, no, take note, most likely, makabeneficyo dyan yung malapit na po sa area, mga kabayan. Yung mga, alam na po, yung medyo hindi nakaka-afford, mga kabayan, sila po dyan, yung most likely makabeneficyo kasi sila po ay malapit, mga kabayan. Okay? So, ang implementation dito, dapat ang team, meron pong includes the governor, meron pong SW, social welfare, yung DSWD, mga kabayan, nandiyan na po yung local health officers, dapat meron pong PRC representative, meron po dapat sanitary inspector, and NGO representative, mga kabayan. Ang NGO, alam mo natin, non-government organization, mga kabayan, katulad po sa NGO po ni Lini Robredo, di ba sila po ay nagdonate po, mga kabayan, tumutulong po sila sa gobyerno natin. Ang ibig sabihin, hindi la po lahat sa mga food chains, hindi la po lahat sa restaurants, yung mga foods na dinonate, mga kabayan, kundi meron ng pong part dyan ang taga-NGO. Clear na, DDS. So ngayon, meron ipapakita sa inyo, mga kabayan, itong gunggong na to na vlogger, ito pong si Mr. Real Talker, halata talaga na walang alam, saka kulang po sa pag-iisip, mga kabayan. Kulang sa pag-iisip. Saka kulang talaga po sa analytics, capability, mga kabayan. Okay, so for more details, let's watch this. Dito idodonate ng mga restaurant, fast food chain at mga hotel ang mga sobra nilang pagkain para sa mga nagugutom. Sa itapon lang yung pagkain, maraming nagugutom, ibagsak nila dito. Kami naman ang magsisigurado na yung mga nagugutom nating kababayan makakakuha ng pagkain araw-araw. Tira-tira yon. Diyos ko, bilyon-bilyon ang pera nyo. Tapos ang ibibigay nyo lang sa mga Pilipino, tira-tira sa mga hotel at fast food chain. Diyos ko, Ginoo ko. Nag-inisyatibo pa kayo. Pero humingi lang naman pala kayo ng tira-tira dun sa mga restaurant at fast food chain at yun yung ipapakain nyo sa mga Pilipino. Iba din. Ba't di nyo providean niya ng sariling budget? Diba? Bakit kailangan pa na yung excess ng mga restaurant at saka fast food, diba? Yun yung ipapakain nyo, tira-tira. Diyos ko, tignan nyo, mga lods, no? Gaano kaliit ang tingin nila sa mga Pilipino. Balik rin natin. Tingnan nyo, mga kababayan, kung gaano kaliit ang kanyang utak, ang kanyang pag-iisip. Di, baliktad rin. Diba? Tapos, gonggong ang sinabi niya, tira-tira daw sa restaurant, tira-tira daw sa mga fast food chains, mga kababayan. Tira-tira! Diba? Iba yung tira-tira, mga kababayan. Mamaya explain natin yan. Tapos sabi niya, bakit hindi na lang daw bibigyan po ng budget para daw makakain po ng sakto yung mga kababayan natin. Kapag bibigyan ho ng budget yung mga kababayan, what do you think? Ang sasabihin dito naman, DDS. O, tingnan nyo, ang gobyerno natin, gagasta naman po ng bilyones. Diba? Yan pong banal ng mga kababayan. Dito nga, maganda ang inisyatibo na gawa po ni Efelisa at saka ng DSWD. Hindi po gumasta po ng bilyones. Hindi po gumasta ng malaking budget, mga kababayan, kasi meron pong nagdodonate po from the restaurant, from the fast food chains, mga kababayan, plus mga NGOs tumulong dyan. Diba? Hindi ba sila matutuwa dyan? Hindi ba matutuwa dyan, mga DDS, mga kababayan? So ngayon, meron po ipapakita sa inyo. Ito, gunggong talaga to. At sana ito po ay kakasuhan ng gobyerno natin, mga kababayan. Kasi iba ang ginamit na term dito. Yung kay Mr. Real Talker, tira-tira na, mga kababayan. Dito ang ginamit naman po niya, pagpag na, mga kababayan. Pagpag daw. Alam mo natin kung ano po yung pagpag. Yun po ay leftover, mga kababayan. For more details, let's watch this. Isa pang pangbubunol! Matuplok. Pupunta po tayo dito sa proyekto ni Palaka. Tandaan nyo po, ha, walang mandato ang First Lady sa ating bansa. O, sabi niya, tingnan nyo, wala dang mandato ang ating First Lady sa ating bansa, mga kababayan. Partida, bisdak. Ito, bisdak to, kung to talagang ipinahamak ito, mga Bisaya, mga kababayan. Bisaya to Sabi niya, mga kababayan, wala dang mandato ang ating First Lady sa Pilipinas. Partida, walang mandato, mga kababayan, pero marami siyang nagawa, marami siyang naisip.
Diba? Unlike doon sa isang vice presidente na meron siyang mandato sa gobyerno natin, walang nagawa mga kababayan. Sitting pretty lang, palagoy-lagoy lang, lakwatsa-lakwatsa lang, at saka siya po ay nangangampanya lang po mga kababayan. Hindi man tumulong sa gobyerno natin, hindi tumulong po sa kababayan natin. Diba? Laging nagtitiktok, laging nagagalit, ang kanyang naitulong po sa gobyerno natin, sinisiraan niya ang gobyerno natin mga kababayan. Partida, si FL Liza Araneta Marcos, wala siyang mandato sa gobyerno natin pero marami siyang nagawa mga kababayan. Itong gunggong nito si Bisdak, wala kasing alam kasi bulag mga kababayan. Zero po yung mandato. Nada, itlog. Pero bakit nagkaganito? Nakapagpatayo ng proyekto kaso budol nga ho ito. Siya na nga nagpahamak sa kanyang sarili mga kababayan. Siya na nga dito nagbulga sa kanyang sarili na siya po'y gonggong na walang alam talaga. At ganun po kaliit, liit ba? Ganun po kaliit ang kanyang utak at sa ganun po kababa ang kanyang IQ mga kababayan. Nagtataka siya kung bakit daw nakaroon po ng programa si FL mga kababayan. Nagtataka siya. Hindi ba niya alam maraming kakilala po si FL Makabayan na mga negosyante? Maraming kakilala po si Felisa na mga investors Makabayan at marami pong sumusuporta sa kanyang mga inisyatibo kasi magaling po si FL Makabayan. Di ba nagtataka pa siya? So dahil siya po ay nagtataka, dapat iisipin niya, dapat i-analyze siya na bakit nakaganyan no? Bakit hindi yan nagawa po ni Sara Duterte? Kasi alam po ni Sara Duterte ay mag-TikTok mga kababayan, di ba? Siya na po ang sasagot sana sa kanyang tanong at huwag niyang itanong sa kanyang mga viewers mga kababayan kasi mamukha siyang tanga dito. Merong pinatayong proyekto kasama ang DSWD, yan. Ang pangalan ng proyekto, Walang Gutom Kitchen. Okay ha? Nakalagay dyan, pagpag ipapakain ni Kukak sa mga Pilipino. Pag sinasabi mong pagpag, tira-tira po yan. No? Surplus na pagkain. Sobra na pagkain sa isang restaurant. Kaya nga ho, pagpagtawag dyan. Ginaya kasi nila yung Duterte Kitchen. Pero sabi ko nga ho kanina, ay magkaiba ho yung motibo ng dalawang programa during Duterte admin. Yung Duterte Kitchen, wala pong gasto sa ang gobyerno dyan. Yan po ay galing sa mga volunteers ni Tatay Digong, mga OFW. Nagdo-donate kami, nakapag-donate kami dyan sa Duterte Kitchen doon. Bigas, sako-sakong. Nagdo-donate sila mga kababayan. So mamaya ibubuking ho natin yan. At ano niya ba yung sinasabi niya na Duterte Kitchens? Hindi yun nagtagal mga kababayan. Hindi yun umabot po ng 1.5 years yata, if I'm not mistaken. Hindi yun natuloy. Bakit? Marami kasing kalukuhan mga kababayan. Yung mga idinonate po daw na mga kalyado nila na mga Duterte na idinonate doon sa Duterte Kitchen, meron kasing anomalyang ginagawa po ang mga supporters mga kababayan. Daw, yun ang nangyari kaya hindi po ito nagtagal kasi nga nagkalitsi-litsi na po ang Duterte Kitchen nandyan po sa Cubao mga kababayan, di ba? So dito po sa kanya sinabi na pagpag daw, tira-tira na mga kababayan, na gonggong talaga eh. Kahit lang ano pang kanyang sasabihin, hindi niya kasi inaral po yung polisiya, yung sinabi po sa programa po ng DSWD, yung Walang Gutom Kitchen mga kababayan, hindi niya inaral. Natulog lang kasi ang batas na yan. Pero nang makita ho yan ng Marcos admin na malaking potensyal pala to, malaking tulong ho to sa kanilang gagawin po na inisyatibo o programa po ng DSWD, ginising nila yung batas na yung mga kababayan. Pero sa panahon po ni Digong, mga buta kasi hindi nila ginamit. Kasi nga sila po yung nagpapaibal mga kababayan, nagpapadonate sila ng mga pagkain po sa mga supporters, pagkakala nila kaya lang sustintuhan yung mga kababayan. Pero hindi nangyari. Kaya po yun po ay nakalitsi-litsi yung Duterte Kitchen ni Digong. Patuloy tayo. Bigas kasi yung grupo namin nagiging humanitarian. Pero ito sa programa ni Bangag, ni Palaka pala, Walang Gutom Kitchen, pinunduhan po ito ng gobyerno. Pag may proyekto, ibig sabihin, may pondo yan. Bilyonis na naman to.
Paano ka nakakasiguro na bilyones ang pundo dyan? Unang-una, donation po ang pagkain. At hindi po kailangan pong gumasta ng malaki ang gobyerno natin kasi meron pong office. Office po yan, pugo na yan. Diba? Kapag programa daw, bilyones ka agad. Gunggong talaga, hindi nire-resist makabayan. So, ganyan ba ang klaseng vlogger gusto ninyo? Hindi marunong mag-research, hindi rin po naintindihan ang kanyang vlog makabayan. Kaya meron akong suggestion dito sa mga didis ng mga vlogger. Kapag hindi nyo kabisado ang topic ninyo, huwag nyong itatopic. Kasi kayo po yung magmumukhang tanga dito. Hindi nyo kasi inaral. At saka dito na din po nakikita makabayan na tama pala talaga. At saka kaya pala tayo nag-wonder noon na sila po yung binabanatan lagi ni Banat Bay, ni Cristobal Makabayan. Kasi lagi po yung binabanatan po ni Banat Bay. Kaya dito na po natin naintindihan si Banat Bay kung bakit lagi itong binabanatan. Kasi siya po lagi napapakalat po ng fake news sa hanay po ng mga DDS Makabayan. Diba? So ngayon, naintindihan na po natin ito si Banat Bay. So Banat Bay, banatan mo pa yan. Gonggong yan eh. Sobrang pagkain, narinig nyo? Yung mga sobrang pagkain, idudunit dito. So lahat ng sobrang pagkain sa mga restaurant, sa mga kumpanya, idunit dyan. Pagpag. Tingnan yung gaano kabobo. Tawagin natin gaano kabobo itong si Bista Makabayan. Hindi niya intindihan po ano po yung pagpag. Ako Bisaya ako, pero sa pagkakaintindi ko Makabayan, yung pagpag, di ba, leftover yan. Di ba? Yan po'y tira-tira na pagkain po ng mga customers, at yung mga pagkain yan po'y itinapon po sa basurahan, at yan po'y pinulot po ng mga let's say poor Makabayan para ipagpag nila at saka lulutuin naman po nila para kainin po ng pamilya Makabayan. Sa ito ba, Sir Ivan? Diba yan po ay pagpag? Pagpagin kayo natin kanyang utak Makabayan, gunggong talaga eh. Yan po pagkatindi ko kasi tininan ko rin po yung Makabayan kung ano ba talaga yung ibig sabihin po ng pagpag. For example, poor Filipinos are surviving on pagpag. That is, leftover food from the garbage as means to survive. Meanwhile, their government doubles down on failed policies that cause basic food items to be out of reach to the poor. So, yun po ang ibig sabihin Makabayan. Leftover food from the garbage as means to survive. Yan po ang pagpagbisdak. Mag-research kasi, gonggong talaga eh. So dahil po narinig niya sa balita Makabayan, yung mga sobra-sobra daw ng mga pagkain ng fast foods, ng restaurants, o saan ba mga private companies na yan, kapag meron po mga food chains Makabayan, ang sobra-sobra daw, yun daw ang idodonate sa gobyerno natin. Gonggong talaga, dahil lang sobra-sobra, pagpag na, leftover Makabayan, tira-tira na, gonggong talaga eh. Ang sarap pag-untugin yung si Real Talker at saka itong si Bista Makabayan. Sabihin nyo DDS, sabi ni Sir Ivan, ang sarap untugin yung dalawa na to kasi mga bobo eh. Ang bobo talaga, B-O-B-O, bobo Makabayan. Unang-una, basahin niyo muna yung batas. Ang i-receive lang po ng ditong sa Walang Gutom Kitchen Makabayan, yung quality, merong quality standard po ng mga pagkain galing po sa mga food chains. Alam niyo ba mga DDS na meron pong food policy ang lahat ng mga food chains? Like for example, hindi yung niloto, yung lulutuin pa lang po. Like for example, merong sobra, meron pong 10 na manok. 10. So ngayong araw, meron silang na-consume po na 7 Makabayan. Example lang yan, meron 7 silang na-consume sa food chains. So anong gagawin nito sa 3? Kasi meron pong dumating na mga bago pong stocks Makabayan. Itatapon ba yan? Hindi po. So merong kasing batas na dapat idodonate nila yung sobrang mga pagkain Makabayan. Yung sobrang mga pagkain na hindi po naluto or hindi po niloto. Yun pong ibig sabihin doon. So, yun po idodonate nila kasi nga meron pong mga bagong stocks na magsidatingan Makabayan. Kaysa matabunan naman yun, baka maabutan po ng expiry, idodonate na lang kaysa ma-expire Makabayan. Diba? Correct ba si Sir Ivan? Meron bang ganyan? Kung meron man tayong viewers dito nandyan po sa fast food chains o dyan po sa mga restaurants, diba meron kang dyan po na polisiya? Kasi meron po silang malaki po na maraming ref Makabayan. At dyan po nakalagay lahat ang mga pagkain. So kapag hindi na ma-consume, kasi meron silang goal niyan na itong pagkain na to dapat ma-consume to in just 2 days or 3 days. Kapag makaabot na po ng 3 days, hindi yan maubos Makabayan, dapat idodonate nila yan. Kasi meron pong batas. Meron pong batas na Makabayan. Bawal po magtapon ng pagkain. Kaya yan po'y idodonate nila.
doon po sa Walang Gutom Kitchen mga kababayan. Hindi pa yung tira-tira, hindi pa yung pagpag, gunggong talaga eh. Yung tira-tira po sa pagkain po ng mga customers, hindi po yung mga kababayan, gunggong talaga eh. 'Di ba? Ganyan ba na klase na vlogger gusto niyo na panoorin? At saka tungkol po dito mga kababayan, tungkol dito po sa sinabi niya na Duterte Kitchenette, merong nangyari yan noon. At saka ito po ang ebidensya, ipapakita natin sa inyo, ito po ang pinklawan na si Dim Juice mga kababayan. For more details, let's watch this. Mukhang ayaw ng kampo ni Sara Duterte ng mga ganito. Ayaw kasi nila nung direktang ayuda, direktang pagtulong. Kasi ang gusto nila ay nagbibigay ng kabuhayan. Kung paano makatayo sa sariling paa ang mga kababayan natin. Maganda yan. Matagal na ring idea yan ng kahit sino. Kaya lang kasi mukhang hindi naman masyadong matagumpay yung idea na yan. Kung babalikan po natin, meron din pong Duterte Kitchen, si Digong. Kaya lang, eto personal kong nakita yung isang Duterte Kitchen dyan sa May Cubao. Malapit sa MRT station. Basta dyan sa May Cubao area. Okay? Siguro ay ang ilan sa inyo ay napadaanan na dyan. Pero ang problema kasi, kaya ito dapat ang tignan natin, bantayan natin itong Walang Gutom Kitchen, kung masusustain ba. Dapat tignan natin kung ito ba ay tatagal. So maganda naman dyan at hindi talaga gastos ng gobyerno. Pero kung babalikan kasi natin itong Duterte Kitchen na ipinagyabang din noon ng mga alipores ni Digong, ito po ay 1 taon mahigit lang ang itinagal. At yung mga kitchen or mga spaces na ito, makikita nyo na may ibang paninda na. Yung karamihan daw dyan ay naging ukay-ukay na. Lalo na po itong nasa bandang Cubao nga. So ayan po ang nangyari. Minsan kasi, yung corruption, yun talaga ang pinakadahilan kaya ang isang proyekto ay hindi tumatagal, hindi nasusustain. So maganda itong idea na ito ng DSWD ngayon dahil ito po ay mga donasyon galing sa mga private corporation na karamihan ay kumpanya ng pagkain. Siguro yung mga oversupply ng iba't ibang kumpanya, halimbawa sa Metro Manila, siguro ay dadalhin dito sa lugar na to o dito sa Walang Gutom Kitchen nga na ito. Matuwa po tayo sa mga ganitong programa kasi nakikita natin sa social media, todo banat na naman daw itong mga DDS dito nga sa programang ito ng DSWD. Hindi maganda yan. Dahil yung inyo, kung babalikan natin, yung kay Duterte, hindi tumagal. So tignan natin kung ito ay masusustain at tatagal dahil ulitin ko, malaking tulong to sa mga kababayan natin. Good luck. O diba? Buti pa yung mga Pink Clown makahabayan na appreciate nila yung programa na yan. Kasi nga, itong mga DDS kasi, bakit na sinisiraan po ang programa po ni FL at saka ng DSWD, yung Walang Gutom Kitchen makahabayan? Kasi hindi kasi na-sustain nila yung Duterte Kitchen. Kinurap kasi makahabayan. Yung mga donation po na binigay doon, yung mga donation daw galing sa mga alipore sila ng mga DDS, kinurap kasi. At saka dito po sa Walang Gutom Kitchen po kay FL, ang maganda kasi dito, yung mga nag-donate makahabayan, yung mga fast food chains, at saka yung mga restaurants, mga private companies kasi. So I believe na ito po yung magtatagal makahabayan. Masusustain ho ito ng programa po ni FL kasi ito po yung donation na po makahabayan. At wala pong malaking gasta dito ang gobyerno natin. Gets na ba? DDS? Gunggong talaga eh. So anyway, sisatan natin makahabayan. Nandyan po si Romel Palakay. Hi to Ivy Alfonso. Hi to Rosa Alfabeti Gonzaga. Nandyan po si Adi Mar, Lucita Tolentino, Moneth Doctolero. Hi to Otilo Lim Diesto, Virginia Minok, Direk Elruina Argilies. Nandyan po si Anjang Aison, Darrell Rose Faeste Lopez. Nandyan po si Nida Echaka, Gorgonia Angala, Bong Yu. Nandyan po si Nelson Caravana. Hi to Danny Keno, Mercy Calatrava, Rodelen Sebastian Tan, Victor Robin, Janet Narvaez, hi to Merna Borromeo, Shisita Druha. Nandiyan po si Elsa Hoffman, Joe Elec, JRN, and hi to Boboy Elmido Costin sa Dugyo.
Okay, so mga kababayan ko, yan po ating manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat din po sa iyong walang sawang pagmamahal. Gayon din po sa mga biyayang iyong ibinibigay. Naway patuloy niyo po kaming gabayan at ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Gayon din po ang aming mga mahal sa buhay. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat sa buong magdamag. Pagharian niyo po ang aming mga puso. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie